The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning. Kuya Ruel, di yata maayos ang polo mo. Oo nga, sorry. Good morning. Good morning. It's September 28, 2024. 88 days na lang. Yan, bilang natin na 88 days na lang is Christmas Day na. Pagka September 28, di ba parang Teacher's Day? Hanggang October 5 yata, Kuya Ruel. Kaya batiin natin yung mga teachers natin, no? Doble sipag yan. Parang double R din yan. Yan. Oo. Dahil sila ang tumatayo natin pangalawang ina, ang mga guro. At talagang matindi yung sakripisyo mga yan. Kaya maganda yung ginawang ni Secretary Edgardo Angara, Kuya Ruel, na gawing 30 days na ang leave ng mga guro natin. So may isang buwan. At talaga namang pinupuri siya ng mga guro ngayon. Dahil talaga namang halos walang pahinga mga teacher. Kasi pag-uwi, gagawa pa ng lecture, assignment for may pamilya yan. Naasikaso, minsan napapabayaan. Siyempre, yung mga anak nila, siyempre, kailangan nilang ituruan din, di ba? Oo. Kaya ganun na lang ang sakripisyo. Kaya talagang sila humuhubog sa ating kaalaman. No? Tsaka kung titingnan mo, mas mahaba ang oras nila kaysa sa magulang. Ba? Tama, kasi ang anak ko nga pumapasok 7 o'clock in the morning. 4 or 5 in the afternoon. Tapos tutulog na lang. So, yun nga dapat alagaan natin at bilang pagkilala sa mga lahat ng guro sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Yan, Happy Teacher's Day. Hindi ka ba nagugutom? Gutom na nga Gutom Bakit? Na ba? Napunta pala ako sa Saan? Sa Malabon, no? Napunta ka ba? Binabaro na. Ngayon, di na yata. Dahil wala naman. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo mahilig sa mga fancy restaurant, di ba? Tsaka mga fast food. Naku, hindi. May nakainan ako doon sa lingkod ng Bayan Street, Tugatog, Malabon City. Tugatog, Malabon. Anong meron dyan? Anong meron doon? Lugawan at ni Jerry's Mamihan. Masarap. Ang may pag-aari ni Gerardo Vidal. Lugawan, tsaka mamihan. Aba, maganda yan Kasi nakakasawa yung mga pares, nakaka-high blood doon. Maglugaw na lang tayo, tsaka magmami. Yung mga pares, nakaka-high blood yan So, tama. Pag sa umaga, dapat talaga magkaroon ng mainit. Matatanggap na sikmura. Kasi pag malamig kagad, masama yun At saka ngayon, di ba, nakita mo, hindi na ako masyadong minom na malamig. Kasi yung parang lang yan, pag sa lababo, di ba, pag nalagyan ng malamig, yung mga sebo, dumidikit Tumitigas. So imagine mo, mamaya, dito tumigas yun sa mo. Di ba? Nagkakos pa ng cancer. Ayan. So, masarap pala dyan ang lugawan dyan ni Mang Jerry ba? Dapat pala. Lugawan at mamihan. Nag-take out ako. Panapag. Oo nga Mas masarap yung kwento mo kaysa Anong matikpan namin yan. Okay, maraming salamat sa lahat mga nakikinig sa amin at nagbigay ng nag-share ng aming live episode ngayon dito sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Ang oras po ay 10:04 na po ng umaga.
It's a Saturday morning, maganda ho ang panahon ngayon. At pero may bagyo si Juliana ba? Juliana, may parating na bagyo sa ating bansa si Juliana. J na tayo, nasa J. Ops, teka muna, ang ating tanong nga pala ngayon. Ano ba ang tanong natin, Kuya Ruel? Hindi ba, naniniwala ba kayo na hindi fake ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sabi niya, base sa nagawang investigasyon ngayon sa Kamara, yung Quad Committee nga. Quad Committee, 4 na kasi committee niyan na nag-imbestiga. Naniniwala ba kayo na isang fake drug campaign lamang ang inilunsad ng dating administrasyong Duterte base dun sa lumabas kahapon? Ang daming kontrobersya na napigaron at na pati talagang fake kasi makategorize ka lang, masabi machismis ka lang na ano yan, sangkot sa droga, pinatay. Di ba yung si board secretary, si Wesley Barayuga. General yun, di ba? General pala yun, board secretary ng PCSO na allegedly ang may kagagawan ay si dating PCSO chairman Garma, Ruhia Garma, at si ngayon ay NAPOLCOM Commissioner Edelberto, tama ba? Edelberto Leonardo. Ayan ang may pakana sa pagpaslang daw kay Barayuga na in-expose ni Colonel Sante Mendoza. Panakawa, no? Meron mo executive ka tapos wala kang sasakyan. Sabihin lang. Ibig sabihin hindi siya korap. Tsaka simple lang, 'di ba? Mga ganoon. At binigyan ng sasakyan para ma-identify. Parang parang yung di ba, umalik si Judas kaya. Okay, siyempre, ang tanong namin na yan ay hatid sa inyo ng Motoman para sa safety moto. Pumasa po yan sa Philippine Standard at ang planta niya ay nasa Santa Maria, Kamangyan, Bulacan. Yan ho ang aming tanong. I-share nyo lang ang inyong opinion, reaction, komento dito sa aming live episode ngayong araw na to. At siyempre, mananalo kayo ng 100 pesos GCash o 100 pesos load. Dalawang pagpipilian mo niyan. At saka yung sa Salompas pa. Pala, meron pa rin tuloy pa rin ang Hisabitsu na product na Salompas. Mahal pala. Last day today yun Ngayon ba, last day na magkakaroon sila ng... kasi September nga ngayon. Pero pagpasok ng October, may bago. Meron na naman, bago na naman. Maraming salamat sa mga sponsor natin ngayon na naniniwala sa mga kabalisto natin. Naniniwala sa atin na wala tayong fake news. Yun ang malaga dahil talaga yan ang kalaban ng bansa ngayon. Lahat ng mga tao ang fake news. So, Hisabitsu product, may mananalong isa at may 3 winners ng GCash o load. 100 pesos po yan Wala pa hong tumatalo dyan na programa sa balatang radyo dahil minonitor ko walang namimigay. Meron 50 lang 50 lang dito sa amin, makinig ko kayo hanggang alas 11 Pero ilan naman nanalo? 3 nga. Kasi last time 5 yung pinalalo. 5. Naalala mo yun? Bonus lang yun. Nagkataon lang yun. Dahil birthday mo yun. Happy birthday natin yun. Walang bumati sa akin Happy birthday nga pala. Kuya Ruel, alam ko, 25 ka pa lang. Gano'n ba? 25 oo. Good morning daw, sabi ni Romel Kayabyab. Good morning po kay Glidel Flores, kay JC Son Fernandez. At salamat kay Frederick Franco. Nanonood siya ngayon at kay Jesse, sabi ni Jesse Son Fernandez, fake siguro kasi talang ganyan. Ayan yung sagot niya. Pero mamaya natin basahin yan. Okay, nako, may lahat ng mga balita ngayon na Kuya Ruel, no? So, dahil dyan basahin muna natin itong mga piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Okay, umpisahan nga natin sa sinasabing si Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, General Romeo Karamat, Eliazar Mata at si Edelberto Leonardo pinangalanan sa pagdinig sa Kamara bilang akusado sa International Criminal Court o ICC. Sila palang pangunahing kumaga sa bida sa Pilipinas. Bida
Samantalang dating PCSO Chairman Regina Garma at Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo itinuturo nga mastermind sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020 sa Shaw Boulevard. Oh, nakita mo ba yung video? Pinalay uli. Naalala ko nga, no? Lone gunman lang yun, eh. Hindi riding tandem, lone gunman, eh. At halatang meron din doon sa unahan, eh talagang hindi rin huminto, no? Parang kahit binunggo niya, di ba pag binubunggo yung sasakyan, hinto ka, ba't mo ko binunggo, di ba? Oo. Pero ito, binunggo siya sa harapan dahil nga nabaril, aksidenteng na tamaan yung ano. Pero halatang parte siya doon sa krimen din, yung sasakyan na nasa unahan. Ito na nga, si Garma at Leonardo, tinanggi mga akusasyon ni Colonel Sante Mendoza. Pero Kamara, hiniling na sa Department of Justice na kasuhan ang dalawa sa pagpaslang kay Barayuga na biktima ng extrajudicial killing. Lumalabas kasi Kuyang Ruel doon sa investigasyon na tirabaho kasi binulong na na sangkot sa droga. Ayun naman pala, may expose si Barayuga nung araw na yun. May mga dokumentong hinanda. Expose siya o laban sa korupsyon doon sa PCSO na nalulugi raw. Yun yung sinabi ni ayun pala Congressman Congressman Pimentel, di ba? Si Johnny Pimentel ng Cagayan. So, yun nga sinasabi na hindi sangkot sa droga, kundi may expose si... ang ni-reason out lang. Dating general to, Oo, ang ni-reason out lang para... sangkot daw sa droga. So, lahat baka ma-identify ka. Yun lang ang trabaho eh. Patay pagka-droga, pero hindi naman pala. Ito maganda. Bagong talaga ng CIDG. Congrats muna natin. Oy, congratulations. Bagong talagang hepe ng CIDG na si Brigadier General Nicolas Torre III handang hanapin ang mga puganteng sina dating Bucor Chief Gerald Bantag, Attorney Harry Roque at iba pang opisyalis na wanted sa batas. Okay, si Brigadier General Nicolas Torre III doon sa Davao region yun, no? Na ngayon CIDG kapalit ni General Leo Francisco, ang ating kaibigan, na napunta naman sa DDIM yata, District Management something ganun, doon siya. Ano yan parang pangatlo sa pinakamataas sa PNP. Doon napunta sa Camp Crame si General Leo Francisco. Documentary video na nagpapakita na isang Chinese spy, si dismissed Mayor Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo, pinalabas sa kamera. Guo, tinanggi ang pagiging spies at hindi raw niya kilala yung mga nasa larawan. At hindi rin daw siya yun sa video. Pero yung isang spy, sinabing kasama nila si Alice Guo. Mga security bodyguard ng mga politiko, i-recall o ibabalik sa kanilang mga units upang hindi masangkot sa partisan politics ayon kay PNP spokeswoman Colonel Jean Fajardo. So, recall lahat sila doon. Re-recall. So, ano kayo magiging bodyguard doon? Meron akong naalala sa Maynila, may isang pulis doon no? Doon kandidato ng isang tumatakbong mayor. Pulis pagtapos magtrabaho, punta na siya dahil hindi raw duty na. Kahit na, di ba? Partisan politics pa rin yun. Nakita ang isang pumupunta, kasama ka sa campaign ng isang tumatakbong mayor dyan sa Maynila. Bayan Senatorial Bet Teddy Casino, inaayos na nila impeachment complaint labang kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan, mga lapit-lapit na. Mga residente ng EMBO o Enlisted Men's Barrio na dating sa akop ng Makati, maaaring bumuto o tumakbo sa Kongreso sa Taguig, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Ano rin yan Kuya Red? 300,000 pa lang voters din yan Doon na tayo kala ko tatakbo si Abby Binay na congressman. Yun pala tatakbo senador. Sa ilalim ng partido ni ng iyong tito na si BBM. So, ang tatakbo naman sa Makati si Binay. Ayan, palit lang Department of Health, pinawi ang pangambang kaugnay sa bagong variant na COVID-19 na tumatama ngayon sa bansang Germany. Ito'y tinawag na SEC o SEC variant. Pakalat na ron, nag-spike daw yan So ngayon
tumataas daw ang bilang niyan. Meron pa rin may COVID pa rin Hindi na mawawala yan. Hindi na, forever na. Forever Kasi na. virus Oo. Ito, magandang balita para sa Aha. mga small and medium scale industry Aha. sa Quezon City. Sa Quezon City? Kasi sabi nga ni Mayor Joy Belmonte, inaprobahan ang tax exemption sa mga medium, large businesses sa lungsod bilang tulong sa mga liliit na negosyante. Aba, okay yan. Ayan, mga ganun. Ano yan 2 years na exempted sila, Kuya Ruel. Parang naalala mo yung sinasabi mo dati, di ba? Dapat exempted sa ganitong mga negosyante para makahatak ng investor. Makabawi man lamang. Ito, okay to, kahit 2 years lang. Ang laking kabawasan din sa mga sa mga negosyante, di ba? Kaya nga sabi ko, yung mga, di ba, sa mga pogo, wala na. O yung lugar na yun, gawin na lang parang pesa. Tapos mag-invite sila ng mga investor. Investor na ako na. For example, Na yung tax free. Tax Kahit na 2 years lang. Gaya ng mga car manufacturer. O meron kang tax holiday for 5 years provided you are going to provide 10,000 na jobs, di ba? Mga ganun. Di malaking tulong. Win-win solution yun, ha? Win-win. Oo. Pagka ganun kaisipan ng mga taga Quezon City, lalo ng mayor nyo, magaling yan, di ba? Babae rin niya, babae. Babae yan, oo. Ayan ang mga Sa Maynila kaya yung babae. Magaling din naman. Bakit? Si Mayor Lem, di ba? Si Mayor Lem. Yun, magaling yun. Yung sa Kalumpit. Ang daming nagawa, di ba? Yung mga at iba pa. Di ba? Mga dialysis babaeng center, alkalde. mga hospital. Ganun talaga dapat. Mukhang mas magaling mga babae. Ganun. Kaysa sa lalaki. Okay, siyempre po, ang balitang po yan ay hatid sa inyo ng walang iba. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, good morning kay Ma'am Irene, Kay Ma'am Irene ng Manila City Hall. Yan. Si Ma'am Irene Obales Riparip. Ayan. Ayan. I think kabiyak niya yung dating Manila Police. Si Colonel Riparip. Magaling na police din yan. Okay, good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig sa amin. Paki-share nyo ang aming live episode ngayon, Gaya ng sinabi namin, pinangako namin, isang Hisamitsu product, worth 500 pesos, Ang mahal pala ng Salonpas, Kuya Ron, nakita ako sa, Mercury Drug. Yes. Kaya nga, Tapos, pinamimigay lang dito, di ba? Dito, tapos 300, tigwa 100 pesos na tatlo ang mananalo, ng GCash o load. Pasalamatan pa na natin yung mga nanonood sa atin ngayon, si Judith C. Si Adnarim Amari at si Jerome Peña. Good morning. At muli, sabi nga natin, good morning sa lahat ng mga guro. Yan, happy Teacher's Day. May mga discount sila ngayon mga establishment bilang pagkilala na rin sa mga guro. Yan, lalo na yung ate ko, matagal na naging teacher, si Ma'am Lourdes, dyan sa Valenzuela. Okay, eto na nga yung quad committee, napanood ko kagabi kahapon, Kuya Roy, talagang ang galing ng senaryo, ang galing din ng takbo na papunta ron papunta dun sa simpleng ang issue simpleng sa Pogo. Yung Pogo pala ang inabot hanggang gabi rin pala sila. Oo. At doon nga sinabi nga na spy daw si Mayor Alice Go. Pero bago yan, yung nga binabanggit natin si Lagarma at saka si si Leonardo. Dating Colonel Leonardo. Biro mo, nabulgar lahat ng mga kabalastugan Biro mo yung pamilya pala ni Colonel Garma, retired Colonel Garma. Inappoint niya sa PCSO. Naging gatasan at sinabi pa doon na sangkot sa mga patayan. Babae yung kanina successful babae rin to. Diba? Ang galing nitong nako.
Pero marami natakot sa quad committee. Kasi lahat ng sekreto nabubunyag. Oo. Apat Kaya na committee pag kasi ikaw yun. marami kang girlfriend, huwag ka pumunta roon. Kaya nga tinanong Roy si isang dating asawa niya, sino ba yung alleged wife mo? Pinasusupinan na rin. Oo. Pinasusupinan na rin kung sino yung alleged wife ni isang opisyalis doon, di ba? Na dating asawa ni Garma. Anyway, naku maganda. Ito naman lalaki, si General Torre, the third, di ba? Nahanap niya si Kibuloy. O ngayon, pinahanap ngayon. Isang malaking hamon din to, ha? Hahanapin niya ngayon si dating Bucor Chief, Gerald Bantag. Yan. Allegedly, nakasama na tuturong mastermind sa pagbatay sa dating broadcaster natin. Dito rin si Percy Lapid. No? At saka si Atty. Harry Roque ngayon. Si Atty. Harry Roque, saan kaya matatagpuan to? Sa gay bar kaya? Hindi, baka pinaghahanap mabilis naman. Mabilis na mahanap. Pero dapat ito, yun nga, isang malaking hamon to kay Torre, ha? Pero handa raw siyang hanapin to no? At nakita naman natin performance ni General Torre. Nalinis niya yung pangalan niya dun sa, kung naalala mo yung naging happy siya ng Quezon City, kay Gonzales. Yung bumubuhay. Yung in-interview lang naman niya. Oo, wala naman siyang masyadong na hinarap lang niya sa media. Ayan, so ito, good luck. Sana nga mahanap na rin to. Itong si Gerald Bantag ng dating Bucor Chief. At isa pang malaking issue rin ngayon, totoo pa lang sinasabi ni BP Sara, Kuya Ruel, na i-impeach siya. May nahanda pala yung bayan bayan muna na group na para sa pagpapatalsik o impeachment kay BP Sara. So, abangan natin yan. Naku, malaking kabanata yan. Pag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakpos o maupo sa any position sa government. Perpetual ba yun? Parang gano'n. Impeach, pinatalsik yan. Forfeited din yung mga benepisyo mo. Kung naalala mo, si Mercedita Gutierrez, dating ombudsman. Yung ombudsman. Diba? Sasalang na siya. Bigla na siya, nagbitiw na lang. Kasi, pag nagbitiw ka, so hindi ka nakumbik kaya... so naupo pa nga siya sa PhilHealth si Madam Mercedita Gutierrez sa panahon ni Pinoy yan So, abangan natin ang mga susunod na kabanata rito. Okay, Kuya Ruel, sinasabi nga natin, nabasa nga ako, may extension ba doon sa pag-ano ng RFID? Actually, na-extend yun hanggang October Oo. Pero may isa pang isyong bumabalot diyan sa RFID na yan. Ano ba 'yon? Oo, pinagbabawal yung paglagay ng yung magnetic ba 'yun o yung RFID doon sa headlight. Sino ba naglagay doon? Kaya nga Sino ba naglagay? Kagaya nung meron akong sasakyan. Hindi naman ako naglagay noon Mali ba ng driver o owner ng sasakyan na Sino ba naglagay noon? Yung taga-NLEX tsaka taga-SLEX. Sila ba? Dapat yung ganung advisory, isabihin mo doon sa maglalagay kasi wala naman tayong... Hindi sa public. Kasi hindi naman pwedeng kung saan inalagay ng yun, di ba? Una, alam mo ba, ikaw di ba? Basta ako, magabayad sa'yo, ikaw na maglagay kung saan pwede. So dapat, ituturo nila doon sa management, hindi sa atin, di ba? Ngayon, ipe-penalize mo, paano yun? Kung ang daming nakita ko nakalagay sa sakyan. So, papalitan yun. Paano yun? Di, pipila na naman. Yan ang sinasabi hindi ko. Hindi pwede bang tanggalin tapos ilagay na lang? Siya magtatanggal, hindi pwede. Hindi, kasi pag tinanggal mo yun, hindi mo na madidikit yun, alam ko Nawawala na yung adhesive nun. So parang madali lang maalis. So ngayon, problema na naman ngayon natin yan. Hindi na problema yung nagdikit. Di ba? So hindi problema ng motorista, kumbaga yung pinupunta. Pero pagbabawal sa motorista paano yun? Di ibig sabihin ano yun? Ikaw may kasalanan nun. Violation mo yun. Kasi pag pinagbawal sa headlight. So parang sinasabi ng... Sino ba nagsabi niya Kuya Roy na pagbawal? Sabi ng TRB. TRB? Oo. So they barking na wrong tree. Oo. Hindi kasalanan ng motorista yan. Kasi hindi naman motorista nagkabit di ba?
So, kung sibakin na lang natin tong TRB. Hindi, may kaibigan tayo dyan. Alam mo, na-interview natin sa Toll Regulatory Board. Oh. Hindi pala dapat sabihin ang wording toll-P. Oo, mali yun. Toll na nga yun P na nga yun Toll. Toll is fee. Oo, it's already P. So, wrong grammar yun. So, toll lang dapat. Oo. Toll. Parang may kila tayo toll. Toll. Alam mo ba? Parang magkano, Parang toll dyan? tumatakbo ngayon si Senador. Toll. Hindi namin i-endorso yun. Okay, basahin ka muna. Naku, ang dami pala ng... Oy, thank you kay Bok, kay Jun Herrera, kay Felix, kay Frederick, o kay Ronaldo, kay Ako Ikaw, kay Melda, kay Lara, ang dami kay nga Beatrice, kay Nancy, kay Lay, kay Enrique, Heidi, si Joseph Rodriguez, at kay Marlon Montreal, kay Siam Musir, kay Vanessa, kay Joseph Rodriguez. Basahin nga natin sa kanyang komento na sinasabing sa tingin nyo ba isang fake drug campaign lang tong ginawa dati ng administrasyong Duterte. Sabi niya, hindi siya fake. Ayon kay Joseph, marami ang natakot, kusang pang nagpa-rehabilitate. Hindi lang magandang execution dahil sa AGK. Wala lang nahuling big time pusher. Teka muna, Kuya Joseph, hindi siya fake pero maraming natakot. Tapos wala dahil. Di sabihin, fake rin. Oo, kasi ganun ba? walang nahuling big time pusher. Ang mga nahuli lang, mga nakachinelas tsaka nakashort. Oo. So, kumbaga ang approach niya, hindi macro micro lang Kumbaga doon sa level lang na walang talagang solution. Sige, patay niyan. Hindi niya pinutol yung ugat. 'Di ba? Tutubo pa rin 'yon, 'di ba? Mali nga. In short, mali siya. Okay, maraming salamat kay kay Joe, kay Mart Perez, kay Cielo Butak, ang dami mamaya basta tayo nagbabasa lang. Basahin natin yan. Si Michael Malakas, sabi para sa akin, opinion ay hindi dahil sa dami ng drug den at lab ang nararid, madrag po siya, nakulong dahil sa nilusad na drug campaign ng panahon ni Duterte. Marami ang natakot na adik. Takot lang naman natatakot. Yung criminal ba natatakot? Kaya gumagawa ng krimen, walang takot yung mga yan. Dapat solusyonan, di ba? Kunyari, isang nagnakaw ng sardinas, yun ba mapipigilan mo pagka kumakalam mo sikmura? Gagawan pa rin yan. Magnanakaw pa rin kasi kumakalam sikmura niya hindi dapat solusyonan mo yun. Ano solusyon kaya, Rod? Solusyon mo, bigyan mo ng trabaho. Bigyan mo ng maayos na kabuhayan. Educate mo, di ba? Dapat ganun. Si James Ryan sabi, hindi po madaming nagbagong buhay nung si Duterte ang presidente. Marami ba nagbagong buhay? Wala kang nabuhay, puro patay. At si ang dami, si Julie Pastor, thank you. Hindi raw kay Lalaine, hindi. Jerry Agustia, hindi raw. Hindi raw peke. Naniwala silang hindi peke yun At si Gwen Lakatan, kung fake po yung campaign, kawawa ang mga inosente na pagbitangan na patay. Kasi nga doon lumalabas sa investigasyon, Kuya Ruel, na peke. Kasi kung sino-sino lang, like yung Iloilo City Mayor Jed Mabilog, di ba? Nagpunta na ng Japan In-exile niya sarili niya for 7 years. Kasi sa takot pero na masarap din yun, kasi sa Amerika nag-excel. Amerika ba? Hindi, sa Japan. Tapos pumunta ng Amerika? So makikita mo na hindi dahil tumakas yung tao guilty, kundi natatakot sa kasi sumbong lang Kumbaga sabi nga baka nabulungan lang Sinabi nga mas malakas daw ang bulong kaysa sa sigaw. Di ba? Kasi nga sumigaw ka ng pabulong. Hindi, mas malakas nga raw ang bulong kaysa sa sigaw. Pag binulungan mo yung tao, yung sigaw hindi malakas sisigaw ka lang. Pero yung bulong, pag nabulungan na yun, pumapasok. Kaya nga tanong ko sa iyo paano ka sumigaw? Sumigaw ka nga ng pabulong. Ang mahirap yata yun. Ako kaya ko. Paano ba yan? Pabulong! Okay, sa oras na 10:28, siyempre ang oras atid sa inyo ng Sofitek Appliances beyond limitations. Malakas na produkto ngayon ng Sofitek sa lahat ng nangangailangan ng mga appliances kumpleto sila dyan. Kaso ngayon pala parang na-out of stock na dahil bumibili in preparation for the Christmas season. At inaasahan pa rin natin yung Sofitek na
mamibigay para Kaya nga, alang sa ating mga December, ha? listeners, kinausap Anos ko mo na ba? Anos mo na ba? Oo, inaano ko na, inaayos ka. Sana, di ba? Na magparapol sila dito ng Sopetec mamigay na- appliances. oo, Sopetec. Naalala ko yun, yung mga appliances ang pinarapol natin dito. Abangan natin. Basta makinig at manood lang kayo dito sa aming programa sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. December natin sisimulan yan kung okay sa Sopetec. Oo. O kaya, Motoman helmet, di ba? Pwede rin. Pwede no? rin. Oo. At Kaya lagi kayo mag-tune in sa Double R kasi doble panalo rito. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin yung nangyayari ngayon sa Maynila, Kuya Ruel, at mainitin din. September 24, birthday mo yun parang maitin ng ulo ng mga tao Mamaya, papakita natin. Birthday ko, may daw. Baka di mo nabigyan kasi ng cake, di nakakain. Okay, magbabalik ko kami Wag ko kayong aalis. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton. Pag 100% cotton dapat hand wash lang yan, Kuya Ruel. Pag inano pala yan sa washing machine, no? Napa-laundry ka, may iksi no? Nagiging crop top yung t-shirt. Ganun ba? Hindi, kasi siyempre pag cotton sumisip-sip yan. Ganun ba yun? Talaga. Yung mga kung gusto mong hindi gumalaw o hindi mag-deform, more on polyester. Pero pag polyester kasi, ididikit yung amoy mo pawis mo hindi. Kaya medyo nagkakaroon ng BO. Yan. Ayun bang Oo nga pala, expert ka pala sa pagdating sa mga tela dahil nasa garment industry ka nung araw. Ruel. Ganun ba yun? So dapat ang palaging damit ba ng isang tao ay cotton? Mas maganda kung cotton. Mas okay kung BTS. Oo, mas okay kasi 100% cotton. Tinanggal ko nga electric fan kasi sabi, ayusin ko daw yung buhok ko, lumilipad.
Okay, sa Maynila, nakita mo, birthday mo yun, Kuya Ruel, ang unang nangyari. Ba't mo masyadong dinidiin yung birthday? Ayoko pa alam. Pero siyempre, belated happy birthday sa iyong kabiyak na si Madam Rosa Cana. So, yan. Sabi nga ni ako ikaw Good morning, Double R. Happy birthday po sa maganda at sexing may bahay. Bakit ako walang greet? Si may bahay. At saka happy listening. Blessed day, Madam Lorna Salvacion. Yan. Good morning po, Ate Lorna. Yan. Siyempre, babatiin ko pala ang aking classmate. Happy birthday kay Wilson C. At siyempre sa ating kaibigan na si John Reyes. Belated happy birthday, John Reyes ng Manila Police District Press Corps. Yan, At siyempre, shout out daw kay Glidel Flores. Magaling mag-TikTok to. Oo, maganda pa. Ba't ba may itang ulo ng mga tao nung Martes na yun, Kuya Roel? Pakita nga natin una muna sa City Council ng Manila. Ganun ba? May nagbangayan doon. Ayan, ang nagbangayan dyan sa Manila City Council session, una muna ang kaaway ni Manila 4th District Councilor JTB Villanueva, si Councilor Boy Isip ng 5th District. Para kasi may binulong lang si Councilor Boy Isip kay JTB. Parang sinabi niya, huwag mo ko turuan. Parang gano'n. So, pagdating naman dun sa dulo ng ang nag-away naman, para kasing binalya ni Consel Pog Abante, anak ni Congressman Benny Abante, si Consel Joey Uy ng 6th District rin. So doon yung medyo mainitan. Pero wala namang batuhan katulad sa Taiwan yan, di ba? Mga parliamentary sa Taiwan, nagbatuhan sila. Pero dito, so mainit na mainit yung kampo na ni Isko Moreno, mga kalyado ng Consel, at ang kampo ng mga kalyado naman ni incumbent Mayor Hanny Lacuna. So palaging may bangayan dyan sa City Council. Okay nga yun, para alab na may check and balances Oo. Sa din meron Sa Senado. Sa Senado. Ano nangyari sa Senado naman, Kuya? Medyo yan. Yan. Ito naman, i-describe natin. Si Alan Peter Cayetano. At si Senator Mig Zubiri. Alam mo ba si Mig Zubiri? Sino ba si Mig Zubiri, Kuya Ruel? Mig Zubiri, dating Senate President. Bukod doon. Member yan ng Bakbakan International. Ganun pa. Kickboxer yan. Tsaka magaling mag-arnis yan. Nakasama ko yan. Si Senador. Baka di alam hindi alam ni Alan Peter Cayetano. Kaso, medyo sa grupo namin. Kasama namin yung brother ni Ronnie Ricketts, si Christopher na sumakabilang buhay na po. Magkakasama kami. Masyadong marami ng gwapo. Medyo naghiwalay-walay na kami kasi masikip na Ang pinag-aawayan nila dyan, Kuya Roy, isang resolusyon na payagang bumoto ang mga taga-EMBO. Parang gano'n, concurrent resolution. Pero sabi kasi ni Senador Mig Zubiri, wag basta-basta isingit na lang kasi wala sa agenda Pero after all naman nagkasundo at naapurbahan yung resolution ni Alan Peter Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano. Pero mainit si Alan Peter, baka hindi niya alam yung kaharap niya. Oo nga. Mas malaki katawan. Oo. Hinay-hinay lang Senador Alan Peter Cayetano. Huwag idaan sa init ng nakilala ko si Senador Alan Peter Cayetano, konsehal pala ng Taguig, at bagong reporter ako noon konsehal siya ng Taguig. At talagang madadal na yung bata, yung mama na yan. So talaga talkative yan. Yan ang nangyari yan sa birthday ni September 24. Bakit kaya nangyayari yung mga ba't mainit ang ulo ng mga tao ng ganyan, Kuya Ruel, sa tingin mo?
Yung A24, medyo nag-ano bang moon tsaka mga stars. May ganun ba yun? Di Ang ba? alam ko, may relationship nun eh. pero ako meron ako alam kung bakit talaga pagdating dyan mainit ang ulo ng lahat ng tao. Ah. Kasi end of the month eh. Aha. Alam mo na pag end of the month, maraming due date. Maraming kang bayarin. At siyempre, iniisip mo kung saan ka magkukuha ng pambayad dito, pambayad doon. Pwede rin. Diba? Alam, Pero pambayad yun, ka na- kailangan ba nila ng pambayad? Bisko, Ganun ba? Dami ng mga biyaya na mga yan. Di ba? Okay, kahapon lang yan Kahapon naman, may karoon na parang proclamation rally diyan sa may San Andres Complex. Ang yung Mayora, Kuya Ruel, si Mayor Hani Lacuna, Hani Lacuna. Tapat at totoo. Aha. Akala ko una. Ikaw ang una. Kay Danny Lacuna. Okay. Sa tatay nyo, ikaw ang una kay Hani Lacuna ngayon. Okay. Oh. So, tapat at totoo raw. Ayan. At may bago silang sign. Sabi nila, lakas ng asenso, Manileño ang panalo. Siyempre, pag-aasenso ka, talagang panalo ang Manileño. Hindi ba silang mananalo? At saka may sign na silang bago. Dati, God first, ito na ngayon. Para kang binabaril Hindi, pero pataas naman. Ano yan? Pangalawa. Oh. 2 term. Pangatlo, 3 naman sila, tas ganun. Yung sa kabila, naka-God first. Yung isa naman, ganun daw. Pero Yun ba? sayang ng pera. Anyway, yan na ho. At ang kasama na ito, ang kabila bigla, kasama na nila ngayon dito. Yan si Manny Lopez, dating Congressman Manny Lopez ng 1st District. At makakalaban niya ay si incumbent si Ernest Donicio. Aha. So, nasa kampo na ng mga Lacuna. Si Lopez. Manny Lopez. Okay. Aba, matindi na rin ang partido ni Hani Lacuna, Kuya Ruel, Aha. Diba? At kumpleto na rin ng hindi, may butas-butas din ang line-up nila eh. Ang line-up ng Asenso Manileño. So, basahin nga natin yung mga line-up nila doon sa partido nila na sumama sa kanila dahil 17 o 18 na ang mga sumama kay Isko Moreno, Kuya Ruel 18, so still minority pa rin. Minority pa rin naman at sa kuha pa rin ni Hani Lacuna ang majority. Sa partido niyang Asenso Manileño, sa mga nanonood, ito ho ang listahan ng mga kakampi. Anak pala ni Bobby Lim. Kasi si Consel Bobby Lim, Ruel, tapos na. Tapos ng termino. So, si MC Bobby Lim ang makakasama ngayon. Si Peter Ong, si Eugene Santiago, at si Marion Isidro, at Nino de la Cruz. So, kulang pa rin sila ng isa. May bakante pa rin. Sa District 1. Sa District 2, si Dr. J. Benaventura, kasama si Rodninong Laksamana. Si Uno Lim, si Roma Robles, si Mark Lacson, at si David Chua. Yan, kompleto sa District 2. Sa District 3, kulang sila ng isa pa. Si Papo Goso, Jong Isip, Karen Alibarbar, asawa to ni Terence Kasi tapos na kasi yung kay Terence. Si Mile Atienza, ito inaabangan. At si Chairman Jefferson Lau sa Binondo. Taga Binondo ba to? Oo, taga Binondo. Si Jeff Lau. Sa District 4, si Science Reyes, si Roy Bacani, na anak yata to ni dating Congressman Rudy Bacani, si Christian Florendo, Bong Marsan. Bong Marsan, sikat yan. Oo. Dating may isang Marsan, si Jay Marsan, dating city ad ni dating Mayor Lim. Si Dr. Jan Nieto, kapatid din to At si Freddy Bukad. Ayan, kompleto na sila sa 6th District, 4th District. Sa 5th District, dalawa pa lang, si Bel Isip at si Chare Ortega. At sa District 6, ang nakuha nila ay 3 lang. Si Philip Lacuna, si Pog Abante, at si Dr. Francis Olasco. So, ayan ang lineup po ng Asenso Manileño. So, busy-busy pa lang yung Mayora, Kuya Ruel. Siyempre. On top of that, nagbibigay pa ng assistance siya sa mga nangangailangan. O kaya nga, hindi naman niya ina-announce. Kaya pala hindi natin alam. Oo, yan ang mga talagang public servant. At saka yung talagang may tulong. Hindi iba gusto lang kaya tumutulong, gusto lang sumikat.
Di ba? Ganun ba? Si Mayora, kaya pala hindi sumisikat dahil walang tagasunod na mga vlogger, ganun ba yun? Oo, di ba rin na. Basta magawa niya kung ano yung mandated as a mayor of Manila. Ayan. So, dapat pala yung mga ganyan na gayahin natin si Mayor Hani Lacuna. Ganun ba, Kuya Ruel? O dahil dyan, meron ng oras na 10:44, magtob na tayo. Tob! The overall vanity for colored hair. Yan. Humingi pala dyan si Madam Lorna ng tob daw, Kuya Ruel. Padala tayo. Padala natin. Ma'am Lorna, magpakulay ka na. Anong gusto ilan mo ba kulay? kailangan mo? Ilan? Kulay violet? O brown? O mag-red ka na lang. Mas maganda ngayon yung mga ash gray. Ay, ash gray. Parang ash ka sa Mayor Hani Lacuna mo. Aha. Dati kasi pag puti, matanda na raw no? Pero yun ho, passion ngayon, trend. Di ba? Kuya Ruel? Anyway, yan ho ang abangan natin na medyo magulo sa Maynila at nagsimula na ng ipakilala mga kanilang mga kandidato at doon nga nakakagulat kasama na nila si dating Congressman Manny Lopez sa District 1 na tatakbo. Kalaban ng dati nilang kasama si Ernix Dionisio. Siya lang ang nag-iisang congressman, Kuya Ruel, na sumama kay Isko Moreno. Yung si Ernix Dionisio na yung 5 ay sa kampo ni Hani Lacuna. So maganda-gandang laban Pero yung kapatid ni Vice Mayor Yul Serbo na si Apple Nieto na kay Isko Moreno naman. Yan ba? No, na tatakbong congressman. Kalaban naman ng dati na lang kasama na si Attorney Joel Chua sa District 3. So Nieto. Nandun yung kapatid, Vice Mayor, yung kapatid tatakbong congressman sa kabilang kampo. Aba, talagang wala nang magkapatid, magkaibigan, mag-ate, magkahiwalay. Yan ba? So hindi na siya isang kaibigan? Hindi na. May kasunod pa raw yung aklat na yun Gano'n ba? Inaabangan ko nga yun Pagtataksil. Walang kwenta, ginagasosan ng gobyerno yung mga aklat na yun. Wala nang kakwenta-kwenta. Yan nga sinasabi ko. Bakit? Sabi nila, with money, you can buy friends, but not loyalty. Yan. Malalim ba yun? Kala ko kay honesty wala kay BP Sara Duterte hindi na raw pinag-uusapan ng honesty sa gobyerno. Kung naalala mo sinabi niya, hindi na, lahat daw ng mga politiko sinungaling. Hindi kasama na rin siya ron. Paano yung kay Yusek ng DepEd na, di ba, lumantad sa Quadcom? Ano masasabi mo? Siya sabi niya na sinusuhul lang daw siya pero maganda yung binigay, yung tatanggap niyang 50,000, Kuya Ruel. Ano naman, ginawa naman niyang pinatulong niya sa mga NGO, iniipon niya at hindi niya binulsa. Di ba? Ayun ang maganda lang doon kay Yusek Mercado. Pero hinahamon sila magpa-lie detector test ng isang congressman kung sino ron talaga nagsisinungaling. Sino ba may magpa-lie detector test? Si Senador Rapi Tulfo hindi naman kinikilala ng korte yung lie detector test Bakit ba singit sila ng singit ng mga lie detector test na yan? Diba? Initial lang yan pero hindi yan kinikilala ng korte. Kasi merong iba na talagang yan professional liar. Lahat naman ng tao, liar Hindi yan, ba? May white lies di ba? Kunyari. Pero sa Bible, there is no such thing as white lies. Pero karamihan, ganun Sabihin na, kumain ka na ba? Kumain na. Nahihiya lang kasi. Nagsinungaling ka na yun. Sa ating tanong na base sa investigasyon ng Quad Committee sa Kamara, kaya ba naniniwalang fake lang ang drug campaign ng dating administrasyong Duterte? Sabi ni Boko, the question is what really is the intention of ICC? Ano raw intention? Intention litisin si mga sangko sa EJK. Si June Herrera, sabi niya, iba-iba magiging sagot, depende sa kung saan kang panig tatanungin. Pero ang isang panig lang, katotohanan lang dapat. The truth must be real. Diba? Si Peli sabi, ang linaw ng testimonya ni Karen Mendoza. Ano yun? Nagsisinungaling ba yun? Panahon daw ni Digong, natuwa po kami. Madaming adik at pusher na wala sa aming lugar. Pero ngayon ba nagbalik? Kasi paano? Walang wala talagang solusyon na ginawa kundi
patayin lang. Wala nang iba na solution sa drug campaign. Si Imelda, sa opinion ko, hindi raw naniniwala siya. Si Lara, no matter what they say, that campaign was a sure success. Sa tingin niya, success yun, ha? Si Beatrice, nakakabahalang papasabog sa kamar, pero I don't think na program is fake because it's a huge success. Some died for it, but lot of users were saved by the program. Hindi nga na-save yung mga user, pati user pinapatay. May bata pa nga eh. Kay Nancy Rostata, sabi niya, hindi siya niwala ng peke, kumbaga totoo yun. Okay. At si Enrique, yes, marami ang inosente ang nadamay at pinatay. Ano ba talaga sagot ni Enrique Vista, Kuya Roy? Yes, marami ang inosente ang nadamay at pinatay. Tiyataw natin kung fake ba ang drug came. Okay. Pabor siya ron. Si Heidi, I don't think it's a fake. Let's all face the reality that no one is perfect. Anyway, ang dami pa dito na si Mark Perez, hindi. It's just got out of hand and got weaponized by some politician. Naku, ang dami pa lang, ang dami hong nagkomento. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, nagbigay na kanilang opinion. Si Melinda, hindi naman siguro, may mga namamantala at mabuso lang siguro. When si Lakatan, kung fake po yung campaign, kawawa naman yung setting na pagbintangan. Marami na nga ako na inosente. Birme, isa pa, yung dating general, si Barayuga, diba? Kabilang sa na casualty rin yan sa AJK na yan. Si Nixon, the effect of outcome speaks for itself. Sa takot mamatay, kumunti ang involved sa drugs. Unfortunately, ang nahuli o napapatay ay mga small time lang. Si June Vicente, sabi niya, opo, naniwala siyang fake ang drug campaign. Ikaw ba, Kuya Arwin, naniniwala ka bang fake ang drug campaign ng dating administrasyon? Pero bago kong sagutin yan, siyempre, batiin din natin yung mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday kay Ma'am Leoba Cui. Happy birthday po. Happy birthday kay Ken Yap. At siyempre sa aking kaibigan na nasa taga Bacolod, si Sir Boy Sincere. Birthday rin ba niya? Birthday, pahandaan kaya natin sa rin ng patugtog ng my birthday dyan. Oo nga, ang dami nag-birthday. Kaya nabigla siya. Sige. Pero ba birthday song? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday ngayon, September 28. Malapit-lapit na ho ng October at filing na ng mga candidacy mula sa October 1 to 8. Lahat ng maglalaban, may 17,000 position, elected position ang paglalabanan. Ilan ba ngayon ang tatakbo ngayon? Depende yan baka triple pa. Gagawa 17,000 lang mula sa bukal o konsehal, mayor, vice mayor, congressman, senador. Okay, balikan natin ang tanong, Kuya Roy. Ikaw ba naniniwala na fake drug campaign base doon sa investigasyon ng Quad Committee? Lumalabas na ganun na nga Siyempre, pagdating sa yung tanong kung naniniwala kung fake o hindi, hindi siya fake. Kasi nangyari na nga. Di ba? May mga, so, yun lang naman sagot doon Pero, pagtatanungin mo sa akin, hindi siya naging successful kasi, alam mo bakit? Yung author nun maski na si former PRRD, sinabi, hindi siya successful. Di ba? Yun lang. Okay. Happy birthday pala sa aking brother-in-law na si Al King. At thank you kay Anyong for watching. Okay, good morning and thank you for watching that. Sa akin naman, Kuya Roy, peke, sabi mo nangyari pero peke pa rin kasi peke nabudol tayo Sabi niya 3 to 6 months tapos na raw ang droga. Ba't wala, hindi naman pala. So nabudol. So mali pa lang dapat tanong natin, nabudol ba kayo ng drug campaign? Kasi sabi mo kung naniniwala kung fake o hindi, nabudol fake nangyari, di ba? Nabudol tayo dun sa drug campaign, nabudol din tayo sa good governance. Ayun nga sabi ni Congressman Saldico. Nabudol. Sa pagkakataong ito, pag nabudol ka uli, ang tawag na sa'yo doon. Di ba sabi you can fool me once. But you cannot fool me twice. Pag dalawang beses ka daw niloko na, ano na tawag sa'yo?
Yun. Tangiay na. Pero hindi, pag mahal mo, minsan napapaloko ka eh. Ganun ba? Ganun ba? Pagmahal? Papaloko ba? Pero sinabi, parang narinig ko na rin sa speech ni Apple Nieto, kung si Apple Nieto na kapatid ni Yuserbo, Vice Mayor Yuserbo, sabi niya, mahal kita kuya. Mahal kita kuya. Pero sumagot si Yuserbo raw eh. I love you too, sabi niya. Kahit na nagawa siya ng das. Bilang may sumingit, pabulong-bulong. Ano? Mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ko sasaktan. May ganun pang Ganun ba? totoo naman, di ba? Kung mahal mo raw isang tao, hindi mo dapat saktan. Ganun ba? Sige, lahat ng mga mahal ko, papuntahin ko sa Creative Nail and Lash Salon. Ang dami mo palang mahal, ha? Ayan. Saan ba yan? Sa may 72 Scout Alcaraz near corner Banawe, Quezon City. Yan. Okay. Ang dami mahal ni Ruel, ha? Madam Rosana, ha? Madam Rosana. Okay, Kuya Ray. Nako, sa lahat ng mga nag-comment at nag-share at live episode, kung alam nyo lang, nagsusulat to kanina si Kuya Ruel natin. Bumuna tayo, tsaka unahin natin, Hisamitsu Prada. Hisamitsu muna. Pero pag ito naging sa Amerika, hindi na tayo magpapadala niya. O yan. Hisamitsu product. Ito yung sa Lomposo. Tatlo. Okay, ang nanalo sa Hisamitsu product ay si Felix Yob Aquino. Okay, at sa mga load o GCash, ang nanalo ay si tatlo ang winner dito ay si Marlon Montreal. Pangalawa, si Ronald Tumbaga. At ang pangatlo ay si Maria Fatima Dolate. Ayan. Ito ho, ang unang nanalo sa Hisamitsu, si Felix Aquino. Yan. Pagka naglalamove ko yung sila may sagot na nun. Pero nila, yung doon nila sa fan page, baka magkamali sila ng message yung address. Sa fan page po namin kayong magkomento sa Double R sa Radyo Bandido. Paki-like at paki-follow na rin ang aming fan page niyan. Pati rin sa YouTube. Meron din naman tayo niyan, Kuya Roel. Medyo hindi lang masyado active ba? Pero pag gagawin nating active. Yes. Ayan sa YouTube. Okay, doon kayo mag-message. Lalo na yung mga nanalo rin ng load, kasi nalilito sila eh. Doon sila sa comments. Sa dami ng comments natatakpan, di ba? Kuya Roel? At saka, after this today, pagka nag-message kayo, siguro kung di namin kaya today, tomorrow namin masisend kasi... Hindi! Ngayon din! Ngayon din ba? Basta di natulog yung... Akala ko kasi nakatulog yun ang nakatulog tayo, kaya wala pa tayong budget. Gising pa yan, gising. Basta mag-tune in ho kayo lagi kayo dito sa lahat ng programa rin ng DZRJ, no? 8 Naku, Kuya Roy, next week pala. Next week, October na, di ba? Mainitan ngayon, filing ng lahat ng mga kakandidato, tatakbo. So ngayon pa lang, dapat suriin nyo na rin kung sino yung mga tatakbo na yan. Alamin nyo yung background ng mga yan. Kung may involve ba sa ganito yan, sa tingin yung yan pa rin iboboto nyo, pare-pareho na lang. Mamili ka ng bago at matino. Tsaka pag once na involved sa anomaly, alam niyo na ninyo may problema yan. Diba? Lalo na sa usapin ng korupsyon. Pamumulsa ng pera ng bayan. Tapos minsan, mayroong mga ghost employees. Meron ba gano'n? Kailangan dapat hindi na boto niya kasi yung pera natin napunta sa kanila. Diba? So, in short, magpapabudol ba uli kayo? Tsaka biro mo, may isang nakaupo lang meron ka ng bahay sa US, meron ka hacienda, meron ka ng resort. Diba? Pera ng taong bayan yun. Kung hindi nangyari yun, baka yung tax natin bumaba. Diba? Hindi mahirap. Kaya nga tumataas ang tax natin kasi napupunta sa mga bulsa Diba? If you want to vote, choose wisely. Pero sabi nila, bakit daw up to now hindi na nanalo si Wisely. Joke. Kasi hindi naging wise. Ayan. Okay, naku, maraming salamat. Kuya Ray, paalam ka na. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. At salamat po sa aming 7,000 listeners sa FB. Ganun ba? Umabot ka na. Di ba kasama yun sa radio at saka sa Sky Cable 224 at saka sa mga Digiboxes. Ayan, ako, susunod ng programa ay Mac Servisyo ni Tol Mac Ignacio at abangan nyo at meron din silang prices na binibigay Kuya Ruel. Gusto ko nga saan sumali, mas malaki raw Pero wag silang lagi silang mag-tune in sa atin kasi next Saturday may pamimigay tayo Culture Blend Coffee.
Yeah, so Oo. October na yan ha. Pagpasok ng October ho, ng month Nakita of ko nga October. ang parang worth 600 to 700 yun. Ganun. Yeah, pero dapat matikman muna yan ni Ariel Castro. Siyempre, Yeah. dadala tayong sample. Yeah. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nanood sa amin. Okay, sa susunod ng Sabado ha, uli, kita-kita tayo rito sa DZRJ 8:10 AM. Bye-bye! Good morning! Salamat Happy po. weekend! Happy Teacher's Day! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.